nga dunay daotang mga adlaw nga moabot sa atong kinabuhi. Kayon ka nga titik yung paita. Nangiliksor, mawalan mo ka. Nga naman, nakay sakit. Nato'y usa ka hitabo. Ang ilang amahan, giatake og high blood, na-admit sa hospital. Ginan ko yung mga anak, doon na ninyong amahan, ayaw na ninyong pakatag baboy. Abang Likson ba yan? Umba, dili na baboy uwi. Likson na umba. Di, nakauli. Pag uli ron siya yung amahan, kaya pagkasunod na po adlaw, nag-birthday man ang iyahan, birthday man siya na po. Nag-Likson man. Bingon dito amahan, doon. Ingay yung anak, pakatag ako gamay, Likson doon. Nilamig kay kaon. Ikaw mo doon anak, pa, bawal gini mo mamukha ang Likson. Ingat ko na po siya sa isa niyang anak. Pa, di ka piling mukhaon kaya ingon ng doktor, di ka pakano. Unsay nahitabo? Namatay hinoon. Ingon na lang ang anak. Kung nahibalaan pa, may pwede pa ka o Likson. Di pa siguro ko mamatay. Nga naman, no? Namatay tungod sa kagool. Diba? Ingon na nagmahay siya. May panahon yung ipakaon, e bahalag mamatay, nakataon. Namatay man na, waka kay waka na. Ang punto ba ang ipasabot? Ipakita ba nga ang atong kinabuhi lumalabay? Amen. Muagi rata ininyo ka. Samtang niya pa ka, ininyo pa. Klaro na to. Nato nga dili pa mga magtumuo. Nadawat ba nato si Kristo nga atong manluluwas o kinabuhi? Kung wala pa, siguro ka. Nga nung niyon magkog-siguro ka. Sumalat sa kasulatan. Ang kaluwasan raba sa tao. Harang atong mabatunan nagkinahanglan ta o mga requirements. Di ba na to, daghan bilang kagabi na nagsangyaw, nag-isgot sila, nakita mga tao, nahulog, nakasala, tungod sa sala, nahinukman ta, nahimulag ta sa Diyos, busa si Kristo, ingon nga anak sa Diyos, ipadala, karon sa pagtubos na to, nagpakamatay sa cross, iulang yung dugo, pagsulbar sa na itong problema. So ang kaluwasan, na. Pero unsa man, unsa may paagi, haron mabatunan nato ang kaluwasan nga giandam sa Diyos para natong mga tao. Doon na tayo mga butang na angay natong buhaton. Amen. Dili ni madala. Ingon ta nga unya nga ini kamatay nato ay na ta maluwas. Kaya ang kaluwasan doon ay requirements nga giginan. Amen. Una, haron mabakunan nato ang kaluwasan o ang kinabuhing dayon sa Dios. Kinahanglan magpatalinghod ta sa pulong sa Dios. Amen. Kung mabasa mo sa basahon sa Lucas Kapitulo 16, sa usa ka hitabo, sa taong dato o kang Lazaro. Ako lang siya ning kuha ng punto sa katapusan sa verse 31 na ni. Gayon dito, ang taong kabos, wala siya maluwas kay kabos siya. Bataya, wala siya maluwas kay kabos siya. Naluwas ang taong kabos tungod kay nagpatalinghog sa pulong sa Diyos. Amen. Ang taong dato, wala malaglag kay dato siya. Kundi nalaglag siya tungod kay wala siya magpatalinghog sa pulong sa Diyos. Amen. Kadaghanan sa mga tao, makadungog na gani
ebanghelyo. Pulong sa Dios at tao mulingiyo. Dili nga maminaw. Pero hinumdumi nga ang atong kaluwasan unang requirements pagpatalingho, pagpaminaw sa pulong sa Dios. Amen. Usa na sa mga requirements. Kung maminaw ka, karon, no? Alam ni sa dili mga magtuto. Ikaduha, haron nga maluwas ka o makadawa sa kinabuhing dayon na kinahanglan ka o pagtuon. Kato ganyan, mabasa na to sa Juan 5, Kapitulo 5, versikulo 24. Kini din na kinahanglan ka pagtuon. Ikaduhang requirements, aron maato ang kaluwasan, maato ang kinabuhing dayon, mapatunan nato si Kristo ingon nga buhing persona, kinahanglan ka muto. Amen. Praise the Lord. Amen. Unang Marcos 16:16, ayo kaya ang muto ko pagpabautismo, maluwas. Kung sa kinahanglan pagtuo. Amen. Pero kining duha, pagpatalingho o pagtuo, kung patay na ang tao, makadulog pa ba? Napabay pagtuo ang tao patay? Wala na. Ikatulo, mutawag sa ngalan sa Ginoo. Amen. Kapitulo 10. Sa kisa matawag sa ngalan sa Ginoo. Pero kung patay na, saan pa mapagtawag? Nagpasabot. Sa taong patay, sirado ang kaluwasan. Ikaduha, ikaw pa, no? Mudawat. Kung saan mo man pagdawat kung patay na. Mayo may natong igsoon, may buhi pa siya, nagpatalingog siya sa pulong sa Diyos. Amen. Mituo siya sa Diyos. Amen. No? Dahil may tawag siya sa ngalan sa Ginoo. Gidawat niya si Kristo ngayong personal nga manluluwas o kinabuhing dayon. Amen. So, unang Juan, unudusil sa kanang gidawat. Ikalima, magpabautismo. Amen. Sumpay niya, Marcos. No? Marcos 16. So, kining lima, di na mahimo sa taong patay na. Ang taong patay, dili na makadungog sa pulong sa Diyos. Amen. Ang taong patay, dili wala na pagtuo. Amen. Ang taong patay, dili na makatawag sa ngalan sa Ginoo. Amen. Ang taong patay, dili na makadawat o dili na makapabautismo. Sa lator, sa dihang niabot nato ang kamatayon, nga wala nato madawat si Kristo, nga atong personal nga manluluwas o kinabuhing dayon. Wala nato mapatuli si Kristo ingon nga anak sa Dios nga buhi. Mga ison, sirado na ang kaluwasan. Amen. Isa kung sa kayong buhaton, sirado na sumala sa Biblia. Kining tanan, kining mga requirements dili na mahimo sa usa ka taong patay. Amen. Busak siguro na to, karon nga buhi pa ta. Amen. Bisag unsa kang matanga sa mga tao. Madato mga mapubre mga unsa may edukasyon nga imong nakabot na batungan. Kung masipya karong panahon na santang buhi pa ka, mga ison, mga susubo, kay hindi ka mamatay sa usa ka tao. Automatic ang tao na wala pa mudawat ni Kristo, hindi ka matay, tuwa siya sa dapit sa torment section. Tuwa sa naimutangan sa taong dato. Siguro, daghan ang wala masayo, daghan nga pangutanan.
dapit mamatay ng tao, asa man nila ipadulong? Muadto rin langit. Wa mo ko tayo mabasa sa Biblia, ikamatay mga ito taglangit. Pero naatay mabasa sa Biblia, nga nahitabo, dili sumbingay, kung dili tinuod na nahitabo, kay dimension ang ngalan ni Abraham, ang ngalan ni Lazaro, o ang dapit, no? Ang hadis. Tinuod kini nga nahitabo, o gipamulong kini sa Ginoo diya sa basahon sa Lucas. Unsa man ang kahimtang sa taong dato? Samtang naa pa siya ning yuta, mahimo niya ang tanan. Makakaon siya bisan unsa kay dato man siya. Nagkinabuhi siya nga luho. Wa balay, sakyanan, pagkaon na siya tanan. Pero kining Lazaro nga usa ka taong sana siya kabus o sana sanla o sa ikwarana nagsakit, nalandoy nga makakaon sa mga mumho nga mga taga sa lamisa sa taong nato. Nakantos. Pila may istorya, no? Si Lazaro namatay. Amen. O sa ato panahon, kining itang way kwarta, dali ka kita mamatay kaysa ang mga kwartahan. Amen. Diba? Hoy Lazaro, una siya namatay. Pero pagkamatay niya, gidala siya sa mga manluluda ngadto sa sabakan niya. Doon naman ko'y duha kadapit diskutan sa Biblia. Hadis, no? Kining hadis, doon na siya ay duha kabahit. Gitawag na siya o pleasant section o torment section. Ang pleasant section, mao na ang dapit tuwa si Abraham o ang kanang mga balaan sa una pang panahon na namatay hangtod diin panahon na kanang gianak pag-usab tuwa sa sabakan ni Abraham ginalipay samtang nagpaabot pa sa pagbalik sa atong Ginoo sa paghukom dito sa kahanginan. Amen. Bila may istorya ang taong dato namatay mo. Sa diyan namatay ang taong dato, lahi-lahi silang nabutagan. Si Lazaro tuwa sa dapit sa kalipay, samtang ang taong dato tuwa sa dapit sa kasakit. Kanang giingon pa sa uban o purgatorio. Pero di mo ko na ito makuha ko sa Biblia. No? Kundi hadis. Dayon, sa pagyahat, pagtanaw sa taong dato, nakita man niya si Lazaro nga tuwa sa sabakan ni Abraham, ginalipay. Yahaya ginabuhi Lazaro eh. Pagkamatay niya, tuwa siya sa pleasant section. Kita ka lang magtotoo, madaugon o dili madaugon. Basta ganap pag-usap, tuwa ka sa pleasant section. Dapit sa kalipay, tuwa ka sa sabakan ni Abraham. Amen. Amen. Kaya nga kung hukom niya kaman sa pagbalik sa Ginoo dito sa kahanginan, magantihan ba ka or masilutan? Pero ang taong dato, kining wala maluwas. Usahay makapadugay mo ning dato ko. Sangyawan mo ning dato, kasaray dato na maminaw pulong sa Dios. Di na sila magtagal. Gano'n man, na sila yung kwarta, wala nila yung problema. Magsakit sila na may kwarta ikaso sa ospital. Isa ba? Gusto silang kasa silang kwarta, na silang kwarta. Gusto silang balay sa kainan, na silang kwarta. Sa laptop, ayahay ang kinabuhi sa taong dato. Amen. Pero pagkamatay na nila, nabalik. Ang taong dato nagantos. Tuwa na siya sa torment section. Nagantos sa ilabihan ng kapal. Motong sa pagyahat niya, nakita niya si Lazaro. Dahil ningon siya, amahan kong Abraham. Kung mahimo, subuha si Lazaro. Pagtuslo sa iyang tudlo, sa tubig o gitaitol sa kong dila kay ni ako sa mapait nga kahimtang. Kanang uban nakatawa na siya.
siguro ay ako. Mahimala na niya, hindi ako sa panahon. Pero umakina. Manakatong laron. Karoon mo yakong siguro. Amen. Pero kung sa ibang ni Abraham, hinumdumi sa dito pagkasayuta. Sila sarong nag-antos. Pero karoon niya na siya ginalipay nasa kasapakan. Dahil tali nimo o kang nasaro dunay bungaw nga nagkulang. Nga dili makatabok o bungaw nga dili matabok. Magkakitaay sila, magkasultihay pero dili magkaduolay. Kay dunay bungaw nga nagkulang. Busa ang unang request sa taong dato wala matuman. Ibalo mo sa ikaduhang request sa taong dato, ikaw siya amahan kong Abraham, kung mahimo. Subuha si Lazaro, pag-adto sa balay sa akong amahan. Kaya pa ko'y lima ka mga igsuon dito. Nga makasidanaan unta sila, nga dili unta sila maanhi sa dapit nga akong nahimutangan. Amen. Kinsay nagkampo? Ang patay. Ang katong namatay. Mihangyo siya ni Abraham. Kay kung doon na daw patay na mapanhaw, mao'y luwali, mutuog ito sila. Mao'y una ko sa taon na ito. Pero sa ito ba ni Abraham? Tuwa na silang Moses. Tuwa na ang mga propeta. Kung dili sila maminaw, dili sila magpatalingho, bisan pa na ay patay mo balik, di na sila mutuog. Kaya mga tao ngayon nga, nalay patay, musulti nga, mauni, tuogin mo. Ang siya gino ni Abraham, bisan pa na patay mo balik, di na sila mutuog, di na mutuog. Ang patay, labi na itong namatay, natuwa sa torment section, nag-ampo sa ilahang mga kaliwat, nga unta, dili sila maadto sa dapit nga ilang nahimutangan. Nautay mga taong musangyaw nila sa Ebanghelyo, haron mo dawa sila kang Kristo, haron dili sila maadto ining dapita nga nahimutangan sa taong nato. Unang nako ko'y subilanon nga ipangutana ba sa mga tutulong na bata. Ipangutana niya itong yahang na bata, yung mga nasa children's meeting ba. Kung kamo'y papilion, yan siya, kinsa may gusto ninyo, si Lazaro o ang taong dato? Hintubag gayon tong bata, isa kung buhi pa ko, gusto ko taong dato. Pero mamatay na ko, gusto ko si Lazaro. Sigurista yun. Bata pa, sigurista na. Buhi pa, gusto siya magkinabuhi, sa basang dato. Di ba? Buhong siya saran. Kaya pagkamatay, ipait naman ay kahintang ng dato. Kaya Lazaro, gusto. Kasi ingatan ko lang ng totoo. Gusto kang hayahay, gusto vision. Diba? Kita tanan basta gianak pag-usap. Bisan pa na naa sa mga denomination, basta tinuod sila na tao pag-usap. Naa sila sa pleasant section kung mabot na ang kayo. Kaya ang final judgment natong magtotoo, katong pagbalik ni Kristo nga naa sa panganuran, sa kahanginan, dito tahukman. No? Tapos bata, qualified bata nga magantihan, nga maghari uban ni Kristo sa kalibo katuig, or mag-antos bata o laing o sa kalibo katuig ngadto sa kangitnitan. Nga naman, kay wala ka magkinabuhi kang Kristo ining panahon na sa Iglesia. Sahay, atong church life, muna itong laron, no? Atong Christian life, church life na to, eh kung muabot mo niya, no? Mga ison, wala yung ribansin, may basketball niya, kaya wala ako na ito usap, no? Wala na. Unsa ang atong living karong panahon na, maunay basihan
sa paghukom niya sa pagbalik sa iyo. Busa kinahanglan ta, mga igsoon, mga higala nga manganda. Amen. Kinahanglan kang mutubo. Maragingon ni Pablo, nga dili ka magpabiling bata. Nga ituya-tuya o ianod-anod sa mga balod, no? Kundi magtubo ka. Mahingkod ka, di na ta magpabiling bata. Nagpasabot nga mutubo ta diha sa Kristohano na itong binago. Amen. Kinahanglan si Kristo mapadako sa sulod na. Amen. Si Kristo adlaw-adlaw magtubo sa sulod. Amen. Di utak ta mga Kristohanong biglo. Di utak ta mga magtotoo nga usaman, mga magtotoo nga ganagana. Lord Jesus. Mga igsoon, matag ko sana to na pinahanglan kita naman yan. Amen. Sa basahon sa Zacarias, ingon dito, ang palasanon sa pulong ni Jehovah mahitungod sa Israel. Dahil ingon, sunod, o gibuklan ni Jehovah ang mga langit. O gipahimutan niya ang mga patukuranan sa iyo. Amen. O gipurma niya ang espiritu diha sulod sa ta. Amen. Ni basahon gipakita nga dunay tulo ka dagkong mga butang. Tulo. Una, mga langit. Ano ingon magmana? Tuto pa naghan diay. Tulo. Wala magbasa ta. Ay persi ka ni better ni ba? Tulo ka langit. Gipukla niya mga langit. Amen. Gipahamutan niya ang patukuranan sa iyo. Amen. O gipurma niya ang espiritu sulod sa ta. Amen. Mga igsoon, gipakita din nga ang mga langit para sa iyo. Ang langit, gikan sa langit, maghatag siya o ulan, hangin, adlaw, hayag, bituon, bulan, para sa pagpatubo sa mga buging binuhat o mga organiko ng mga butang dinhi sa iyo. Dayon, ang yuta, gibuhat sa Diyos. Para sa? Para Para na nato. to. Amen. Kaya kung wala yuta, asam na muyo, Amen. okay na ang tao magpatay sa yuta, di ba? Importante ang yuta, kaya diha sa yuta, diha ka mo puyo, diha ka mo inabuhi, o diha punta sa yuta, mga matay. Pero doon na pa importante, ang Espiritu Santo. Amen. So kung importante ay ang mga langit, importante ay ang mga yuta, mas importante pa yun, sama sa langit o sa yuta, ang Espiritu natong tao. Amen. Praise the Lord. Amen. Pero wala kita na ipagdalad sa mga tao. Ang mga tao saman, lipay sila na ilangit, nga buhatag o kahayag sa kagabion, kahayag sa adlaw, o ang ulan o hangin gikan sa kahitasan para sa pagpatubo sa mga talong, mga kahoy o mga hayop na naasay. Amen. Para ang tanang butang inyutan mabuhi, lakit na ang tao. Gibuhat na sa Diyos para unsaman para sa tao. Amen. Pero ang tao ang matagal sa Diyos. Nakalimutan ang Diyos. Nakakaiyuta. Nakiyuta, giandam sa Diyos para ang tao mabuhi. Dahil yung sama, gibuhatan pag-yutang Espiritu. Nagkaroon, ang yuta para sa tao, ang tao para asam nila. Ha? Para sa yuta? Para sa Diyos. Hallelujah! Amen. Mga Henesis 1, Kapitulo 26, 27, Henesis 1, buhaton nato ang tao, sama sa itong dagway, ingon na kasama na
kinahanglukan nga magbuot ang tao sa tanang mga binuhat sa Dios, mga langgam sa kahanginan, isda sa katubigan, mananak na nagkamang sa kayutaan. Gitugyan ang tanan sa Dios aron ang tao mabuhi diha sa yuta. Amen. Kay harap kining tao nga gisangkapan sa Dios, unta makahinumdum ta nga kita din tao dili ka para ining yuta, dili ka para sa atong negosyo, dili ka para sa atong trabaho, dili ka para sa atong pamilya, kundi para diha sa atong Dios. Amen. Ngayon, kay ang Dios doon na siya buong buhaton. Kay ang Dios na siya plano para na atong tao. Amen. Pero kaya tao, huwag naman magkagad sa Diyos. Kung saan may ikagad sa tao? Torta. Porta, Tama. trabaho, negosyo, pamilya, why panahon sa Ginoo. Giuna ang daghang utang. O kuhaon ko rin sa Diyos ang yuta. Manglutaw na ka. Diba? Dahil ang espiritu na ito tao. Ang ato na espiritu equal ay sa mga langit o sa yuta. Amen. Kung importante ang mga langit, importante ang mga yuta. Mas importante po di ay ang espiritu sa tao. Amen. Dahil ang espiritu sa tao daw may palagyanan nga ang tao makapunta sa Diyos, Amen. ang tao makadawa sa Diyos, Amen. ang tao makasimba sa Diyos, Amen. ang tao makapahimulos sa Diyos, ang tao makaalagad sa Diyos, Amen. o ang tao mo'y gamiton sa pagtuman so walay katapusan tuyo sa Diyos dinhi sa iyo. Amen. Hallelujah! Amen. Muna na ka espiritu. Haron nga mapapunan nato ang Diyos. Mao gani ang Diyos miagi kahikayan. Muna sa ako miagi mga gabi. Miagi kahikayan ang Diyos. Sa kadlaw nahimo siyang tao. Aron miagi sa pagkahimo niyang tao. No? Makabaton siya dugo kaya giula dito sa cross, namatay siya sa cross alang sa atong mga sala. No? Uban nabanhaw siya nahimo siya espiritu nga taghatag sa kinabuhi sumala sa unang Korinto 15:45. Amen. Espiritu na siya. Andam na siya. Naan na siya sa nagapit nga makasunod niya itong tao nga mutungo, mudawat sa Ginoo. Ready na siya makasunod sa diyang mutawag ka sa ngalan sa Ginoo kay ang atong Diyos espiritu na siya. Amen. Dahil ito na Ginoo. Amen. Ang atong Diyos, ang tulo sa Diyos mupuyo sa atong espiritu. Amen. Kay espiritu na siya karon. Madawat na nato. Praise the Lord. Amen. Kano sa pa man nato dawata? Unya nag mamatay na ta? Unya nag matapos ni atong dawanon kini wala na panahon. Karon mao'y panahon. Karon mo'y adlaw sa kaluwasan. Amen. Ang Ginoo nagdapit na to. Ang Ginoo na siya sa kanang dapit. No? O ang Ginoo really na siya nga musulod ni bisan kinsa nga mubukas sa ilang kasing-kasing mudawat no sa atong Ginoo. Kaya atong Ginoo espiritu na siya nga naghatag sa kinabuhi. Amen. Dahil ko na Ginoo Amen. kining Kristo, kining anak sa Diyos na buhi. O na iingon ni Pablo sa Pilipos Kapitulo 3, versikulo 7 o 8. Ingon si Pablo tungod ni abasaran. Pilipos 3, 7, 8. Ang sa'yo ingon ni Paul. Si Pablo na isang Saulo usani ka maglulutos sa iglesia. Grabe siya. Gisakit niya may iglesia. Gilutos niya ang iglesia. Tungod sa iyang Filipos 3, city ng Luzon. Filipos 3:6. Bahin sa kasibot, tiglutos sa iglesia, bahin sa pagkamatarong nga naa sa kasuguan, nahimong walay ikasaway. Ang sa'yo niya, bahin sa pagkamasibuton,
si Pablo maglulutos sa iglesia. O bahin sa pagkamatarong. Ang lakas sa kasuguan. Nga naa sa kasuguan, dili siya masaway. Sige. Apan ang mga butang nga kanhi, kaayuhan alang nako. Sige niya, apan ang mga butang kanhi, kaayuhan alang nako. Amen. Kini ako nang giisip nga kapildihan tungod ni Kristo. Ini ako nang giisip nga kapilihan tungod ni Kristo. Amen. Dahil, Utso, og labi na gyud nga giisip usab nga kapildihan ang tanang butang tungod sa labaw nga pagkamaayo sa pagkaila ni Kristo Hesus nga akong Ginoo. Tungod niya nagantos ko nga mawad-an sa tanang butang ug nag-isip niini nga biya aron matunan ko si Kristo. ingon ani si Pablo. Tanan niyang mga unsa ka maayo nga butang na iyang nakabot nga batunan kanhi. Sa diyan ibalag niya ang Ginoo. No? Giisip niya kini mga butang na unsa man? Mga kapilihan, mga biya. No? Tungod sa labaw na pagkamaayo, no, ni Kristo Jesus. Tungod sa pagkabililho ni Kristo nga nakita ni Pablo. Sugot siya mawad-an sa bisan unsang butang nga naa niya. Nga naman, i-compare niya kang Kristo nga hilabihan pagkalabaw kapag kamaayo ni Kristo. Bisan ang reliyon sa iyahang kagikan. Bisan unsang butang. Kung iyong tanawin, ingon siya sa reliyon sa mga Judaismo. No? Ingon siya, walay makalabaw niya. Ikopngan siya pero walay makalabaw niya. Amen. Pero tanang nabatunan niya, bisan kung sa iyang nakapot, giisip niya ni tanang biya, kini tanang basura, tungod sa labaw kapag kabililho ni Kristo. Amen. Among nakakita. O giunsa na ito pagbaliw si Kristo sa atong kinabuhi. Usahay, ikambyo lang nato si Kristo. No, sa atong sapo. Usahay, si Kristo, ikambyo lang sa atong labunon. Ikambyo lang nato si Kristo sa gagmayng butang. Pero si Paul, tanan giisip niya yung basura. Giisip gani niyang kain. No? Andam siya mawad-an sa kanan. Mabatunan lang niya si Kristo. Amen. Ganon, kay kining anak sa Diyos na mao si Kristo. Para niya, mao ni pinaka-maayo, pinaka-bililon, pinaka-importante. Dili ang iyahang kagikan, dili ang iyang reliyon, dili ang iyang pamilya, kundi kining Kristo nga gipadayag diha kang Pablo. Naka-appreciate siya maayo unsa ni nga Kristo nga iyahang nabatunan, iyang gikinabuhi o iyahang gipanalagad sa mga balaki. Amen. Dayon kayo ang Ginoo mo Hesus. Amen. Nauta nga mapatikan mo ka. Una na ito mga matotoo, naunta dili na ito usikan na ito pa na. Usahay, bilihon pa na ito ang atong trabaho, negosyo, no, pag-eskwela, usahay, pamilya, kay sa atong Kristo. Mga igsoon, sa atong tawanong kinabuhi, bisan unsa ka mahal nato. Siguro, kung minyo ka, mahal nimo imong bana, imong asawa, mahal nimo imong mga anak, imong ipatuto, ipadaon, ipaeskwela, ipistihan, imo ang ginikanan, gihigugman nimo, gimahal nimo, pero iling kamatay nimo, sorry kayo, di kita unungan na ito sa lungganan, biyaan kita. Diba? Kung saan pag-ibig mo, mahalin mo na. Pero hindi kamatay, di kinamay ka unahan. Ay lang ko kamaya, ay lang ko kiyabil. Di ba? Oo. Kung bisa naman ikaw anak, yung ginikanan na wala na, hindi po kayong anak na unungan ka na mo ma.
hangtod sa lubnganan, magpakamatay ang iba nimo. Dili. Diba? Pero doon na yung sa nga di ikikabiyaan. Kung mamatay ka, ubanan ka sa lubnganan. Di ikikabiyaan. Mabanhaw ka, uban siya. Kung maghari ka, uban siya. Kung silutan ka, mag-antos po siya. Nga naman, di naman mabulag si Kristo nga atong nalawat, nausa, nasagol naman siya sa atong Espiritu. Amen. Si Pablo naka-appreciate kayo siya ni Kristo. No? Di ikikabiyaan sa imong kagulanan, kasuganan, kasakitan, sa kawaladon, muunong gili mo. Murag nasubo ka, lipayon ka niya. Naluya ka, ligunon ka niya. Di ba? Dasigon ka niya. Ubanan ka, manigiyon niya sa Mateo 19, iyon niya. Nga mag-uban ko ninyo hangtod sa katapusan sa panahon. Dayon sa 2 Timoteo 4:22, atong Ginoo mag-uban sa atong espiritu. Amen. Di kasi mabulag na to. Ilubong ta, uban siya ilubong. Kagapon sa panahon ta, uban siya. Siya ray, nahigugma, nagmahal na to, namuunong na to, o di yun mubiya na to. Amen. Pero mana, kasawa, mga anak, inikanan, una na sa sunod na di ko pili, ulungan na ikaw sa lugar, yapil ka lubong. Di ba? Diha na ka. Kusa, marang ang Ginoo siya sa Marcos 10:30. Higugma ang Ginoo nga imong Dios. Sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong salabutan, o sa tibuok mong puso. Amen. Praise the Lord. Amen. Kini mo'y persona nga angay ibupo nato ang atong paghigugma, pagmahal. Nganha niya kay dili gini mo biya nato hangtod sa katapusan. Amen. Dayon ang Ginoo. Unta hinawta nga Ginoo dugan pang magbuhat sa atong sulod. Mga ison, makaanggutan atong mga magtuto, atong ison, musugot sa dili ugma, ilunod ng isa sa lubnganan. Di na nato makita yung patay lawas, makita na lang nato siya diya sa picture niya. Pero sa actual, physical, no, di na nato siya makita, kay tabunan naman niya siya diha sa iyahang lubnganan. Bisa nato siya kamahal sa mga anak siguro, sa bana, mga ekson sa unod niya, inikanan, pero mau milay destinasyon na itong tao. Paliwala kami magpasalamat sa Ginoo nga Ginoo padayon mga pagatiman sa iyahang bana, mga anak ni Sister Rosa, mga ison nga ginikanan nga Ginoo nga magbuhat unta diha sa matagusan kanila aron mabakunan nila ang tinuod nga panalangin, ang tinuod nga kabulahanan, ang tinuod nga nagmahal nato nga mao ang atong Ginoong Jesucristo, ang anak sa buhit. Amen. Dayon ang Ginoo nga ison. Amen. Praise the Lord.